Ako po si Jovelyn Refuela, personal assistant po ni Andy Eigenman. Yung tiyuhin ng boyfriend ko ngayon, karpentero nila madam. Kaya nagsabi na kung gusto ko daw pumasok bilang personal assistant, pumasok ako. Tapos yun, masaya. Una, parang naiilang ako kasi, look, sa TV ko lang nakikita to. Parang hindi ako makapaniwala. Tapos, buti na lang, tawag dito, yung hindi, nagkatugma din yung ugali namin. Magkasundo kami, tapos yun. Tumagal. Bilang personal assistant, tawag dito, puyat ka talaga. Pagising mo sa umaga, sikasuin mo yung gamit niya, nadadalhin, mga continuity, kailangan yun. Tapos, pero pagdating naman sa set, si Andy naman, hindi siya yung tipong pag yung maluwang lang naman na may iba pang kinukunan, makakatulog-tulog ka, iglip-iglip saglit. Kaya parang, okay lang, masaya pag taping, shooting, masaya. Kahit sabi mong puyat, marami ka nang kakilala. Mabait si Andy Eigenman, yun nga lang minsan makulit. Minsan may time na lakas ng trip niyan kasi bawa, job, o bakit? Sabay mag-iisip, wala lang. Ha? Tapos minsan may time yan na may iutos yan. Job, balik ka, pasuyo nga. Tapos antay ako, ano ba yun? Iisipin niya muna kung ano. Tapos minsan, ang tagal. Text muna siya. Sabi ko, ano ba yun? Tapos, sabi ko, isipin mo muna ha. Mamaya ko na sundin ha. Isipin mo muna ng mabuti kung ano yun. Babalikan kita. Ang schedule po namin ngayon, 8 AM po call time. Kahit po masugatan taping. Pagising ko ng umaga, pagtingin ko po sa relo ko, 6 na. Kasi usually po pag 8 AM call time, umaalis po kami mga 7. Para pagdating dun sa set, hindi kami late, hindi, tama lang. Ito, kakagising lang. So, kailangan na po maligo kasi late na po kami sa call time, sa taping. Hello po, ligo muna ako kasi mag 6:30 na. Bye-bye! Pagkatapos ko po maligo, pumunta po ako sa kotse kasi andun po yung ginamit niya na kutsara. Yung kutsarang ginamit niya kahapon, hinugasan ko po kanina. Kasi yun yung ginagamit niya talaga kasi uso ngayon yung mga tigdas, mga ganun. Kaya lagi siyang nagbabaon ng kutsara. Okay lang yung plates. Lagi yan may tubig. Pinalitan ko yung tubig. Kasi hindi mawawala yung tubig. Lagi-lagi meron tubig. Tubig para kay Andy. Dinala ko na po sa kotse. Ayan na. Tapos na ako. Dadalhin ko lang sa kotse. Ito yung susi. Ay, baro-baro. Inayos ko na po yung
higaan niya dun sa kotse, yung mga gamit, yung mga makeup. Tubig niya dito sa gilid. Ayusin ko lang to kasi ayaw ni Andy nung makalat. Dito hihiga si Andy mamaya. Ito yung higaan niya. Yung mga damit, tinupi ko na rin kasi hindi ko natapos tupiin yun kagabi kasi maaga rin na 12:00 na pack up na kasi akala ko mga 2 AM pa. Kaya kalahati na natupi ko. Kaya yung kalahati kanina, tinupi ko na. Yan. Di naman ito masyadong kailangan. Kasi taping naman. Laro niya sa taping, mahirap na sila, buntis na siya, kaya hindi na kailangan, binababa ko na lang. Oops. Lang ako. Inupi ko na to kasi kagabi kaso na-pack up. Akala ko abutin kami umaga. Hindi ko natapos. Tagal. Hindi ko matatagalan eh. Ay, salamat. Tapos na. Ay, tapos na rin. Yun, inakyat ko na po si Andy kasi mag-aalas 7 na. Ginising ko na kasi dumating na rin yung driver. Singin ko na muna alaga. Pagbaba na po ni Andy, diretso na po kami sa sasakyan. Tapos, umalis na po. Pagkasakay po ni Andy sa kotse, dire-diretso na po kami sa location. Dito po sa Quezon City. Kasi, para po dun sa kahit po si masugatan na taping. Pagdating po dun sa location, lahat ng mga kailangan binababa. Ito na tayo, standby area. Pabalik-balik kasi mga makeup, baba mo yung lahat kasi para doon na lahat, sa standby area ko na dinadala lahat. Dadalhin ko sa standby area para diretso na siya doon. Tutulog na siya. Dito siya. Ang aga pa nga namin eh, wala pang 8. Yung higaan, unat, yung kumot, yung bag na Louis Vuitton, cooler, yung mga tsinelas. Pero minsan tumutulong naman si kuya eh. Kasi nahihiya nga lang ako sa driver namin mag-utos minsan kasi parang, lolo ko na to. Ako na lang, bata pa ako eh. Kaya di ko na siya pinapabuhat minsan. Ito po yung driver namin, no? Hi ka, kuya. Yung driver namin.
Kasi kanina sobrang aga pa namin dumating, wala pang 8. Kaya medyo lahat ng tao nagse-set-up pa lang. Dun muna siya sa standby area natutulog, habang ako inaalam ko pa nangyayari sa mundo. Nagtatanong ako kung naka-set-up na ba, kung dumating na ba yung wardrobe, kung may stylist na ba, sino kaya, kung anong susuotin niya next, anong sequence next, mga gano'n. Tapos yun po, yung charger namin kasi naiwan sa bahay, hiniram ni Gwen, kapatid niya. Di ko nadala. Tapos yun, naghahanap ako ng charger kanina, nanghihiram ako. Kila Matt, dun sa art dep na. Meron sana ako ng charger na iPhone. May nakita ako, may nahiraman ako. Nakukulitan na nga yung may-ari kasi nakasampung hiram ako, to 10 balik din. Sino naka-iPhone sa inyo? iPhone? Charger. Charger? Charger na iPhone. Ay! Mahalin mo siya. Hindi ka mo ba? Masyadong mahalay. Sinuot na. Yun na, thank you. As in, grabe, naluluka na siya sa akin, pero okay lang yan kasi friends naman kami. Pagdating po ni Jake, minake-upan na siya kasi magkasabay silang dalawa sa eksena. Tsaka kailangan po yun sa kahit po si masugatan kasi for airing po yun eh. Kaya yun po. Benches. Nagre-read sila ng mga sasabihin nila. Habang nagre-read, nag-aayos po ako ng mga gamit. Nagsiset up ako ng mga ano yung susuotin niya, pinapaplansya ko sa wardrobe. Kasi may wardrobe na. Pero sa yung discover, pero hindi kayo ma-discover. Parang favor ko kasi. Siya makaka-discover. Anak mo si O lumalabas-labas rin kasi minsan yung tumbler wala na laman. Tsaka ako rin, nakalimutan ko yung ano ko. Wala akong tumbler, hindi ako nakadala ng ano, kaya nanghingi ako sa utility ng bottled water. Hinigyan naman ako. Tapos pag wala naman, lumalabas ako, nilalagyan ko ng laman at tubig. Maya-maya tumawag rin si Ma'am Jack. Tumawag siya kasi lagi-lagi siya tumatawag pag, nasaan na kayo? Nasa set na ba kayo? Sinasabi ko, opo. Nagtatanong kung kumain na ba? Tatanong kung hindi ba kayo late? Mga tanong na, kumusta dyan? Okay lang ba? Yung okay lang po, mga ganun. Hello po? Hello, ma'am? Yes po? Mga 9 po. Ay, hindi naman masyadong tumagal. Umalis na po yun. Wala pa po. Mga 20. Sabi ko, doon ka na lang sa standby area matulog kasi yung kotse kailangan umalis ngayon kasi may 9 na si Ellie, kailangan na. Oo nga, ma'am eh. Sige, ma'am. Opo. Minimake upan na siya eh. Nag-make up. Okay, sige po. Opo, kanina kasi may damit si Andy na susuotin. Parang nakabukas po yung kaya inutusan niya po ako kanina doon sa tindahan maghanap ng aspile. Kasi wala nga po silang dala kasi kailangan ng safety pin. Pagbili ko po wala. Buti doon sa art dep meron. Kaya doon na lang kami naghingi. Bili ako particularly ngayon. Tara.
May Perdibli kayo? Perdibli? Safety pin? Makain ka ba niyan? Sunog! O yan, kinuha na yung Meron naman. Ba't binigay nung yung binigay nila. Di pwede to. Balik yung mga kinain eh, no? Yung perdiplit. PCB tayo. Wala na po. Karayong. Karayom. Pantusok Aspile. Pantusok na mata. Aspile. Okay, salamat. Antay naman kasi nag-set up pa, tapos si Derek wala pa. Pag boring ako, nakaupo lang. Minsan, pag ni-idlip ako konti. Ang tagal, tawag dito, hindi pa nag-uumpisa, nag-set up pa lang sila, di ba? Set up pa lang. Tagal. Baka mamaya-maya, tawagin na rin yung artista. Ganito ako lagi. Pa-keme-keme lang ako sa silid-silid. Ganun lang. Pag may mga kabiruan, yun. Kaso umiiwas ako kasi nakaasar sila. Inaaway nila ako. Kanina, tumawag boyfriend ko. Sure. Kasi, namimiss niya na daw ako. Tapos yun. I love you naman ako. I love you din daw, sabi niya. Ganun lagi, tumatawag siya lagi. Nagte-text kung kumusta na ako dyan, kung boring ba ako, nabuboring na ba ako. O di kaya, ano nangyayari, ano nang ginagawa ko. Lagi siyang nagtatanong kung anong nangyayari sa mundo. Hello? Pangit? Andito sa shooting. Taping pala. Hindi na ako umuwi kagabi kasi may shoot ako eh. Tara, yung artista na. Love you. Then, namiss lang kita. So, mamaya, text na lang ako sa'yo kung ano nangyayari. Ha? Bye-bye. Love you, pangit. Mama, chup-chup. Bye-bye. Finally, dumating na din po si Derek. Tinawag na sila ng mga PE nila. Tinawag na sila ng Lanoan, mga PE ng director, na ready na yung set. Naka-makeup naman na sila. Tapos yun po, sunod-sunuran na ako dun sa set. Aray, Noan! Naka-makeup pa yan, ha? Hindi wala. Hindi na naka-makeup. Taas. Tapos, 52. Iyak. Kasi, iakit mo from 33. Parang yung tubig. Ba't ka kinukuha na? Artista na ako eh. Joke. Kaya ako sa'yo eh. Ba't daw ako kinukuhaan? Hindi kinukuhaan. Yung artista na ako eh. Masaya kasi lahat sila mula sa crew, art dep, utility, red eye, lahat yun sila lahat yun sila mga katropa pips ko na doon, mga kakilala, mga kaibigan. Kaya andun na yung naglalandian kami doon. Yung parang, boyfriend ko to sa KPM, yung mga ganun, Pero mga lang, yung mga
pakulitan na yun kasi para hindi ka rin maboring sa taping. Hindi ako mapunta sa'yo. Hindi yung mga katropa pips. Saan si Matt? Charger niya to eh. Dapat kumakaway ka rin sa camera. From Sarangani, Philippines. Hindi ako makasaranggang eh. Kumakaway ka rin sa camera. Ay na yung break mo, kanggatin mo. Gulo-gulo. Ang ingay nyo. Antay na naman kasi nagsiset up. Grabe. Bagal-bagalan mo lang. Ito inuubos ka. Kailangan mo bagal lang yung ano gano'n. Baka mauubos yung ano. Yo. Talaga mahina. Para maubos yung day. Kailangan lagi nakakite. Oo, kailangan lagi ka nakakite. Yan. Pag-ansisi mo. Kasi may ice cream nung kanina sa tapat, kanina dun sa tapat. Tapos yun po, kay Kuya Je, ice cream. Sabi niya, sige, ano yun? Pabili-bilo ng pera. Jerry. Yun, buraot ko lang yan kay Kuya Jerry sa driver ni Jay Cuenca. 10. 10. Magkano pagbaso? 10. Listing mo ba ay pangalan? Andy Eigenman. Si Agwa Bendita. Siyempre nga lang bang, buraot nga lang ako eh. Proud nga rin ako. Buraot na nga ako, burautan mo pa eh. Maraming nainggit habang kumakain ako, nagpaparinig sila na kesyo, ang sarap po daw sumubo. Nakakalunok daw ako, mag-isa lang ako. Kasi yung mga staff doon, yung mga crew, yun, nangihingi ng ice cream sa akin. Buraot. Good traffic. Wide lang ha. Kahit. My stars born. Blue stars born. Nag-start na po yung taping. Ang nangyari kanina pag nag-umpisa na yung taping, pag on the set, quiet kami lahat, andun lang kami sa yung hindi nakikita ng camera. Tapos pagkatapos nun, pag tumatawag siya na pag kailangan niya ng tubig, nangihingi po ako ng, bawa, Job, kailangan ko na ng tubig. Job, pahingin tubig. Nagsasabi naman siya kung anong kailangan niya. Nilapitan ko. Minsan, patingin ng sequence guide ko, inaabot ko. Minsan, kasi siya, nag-shield ko. Ganon siya, excited siya kung, para alam niya kung ano yung blanco, yun na lang yung gagawin. Nagsiset up pa lang ng next na sequence. Kaya andun muna sila sa labas, nagmumuni-muni. Minsan kasi pag ganyan na nagsiset up, nagre-read sila, nagpa-practice ng mga sasabihin para, kaya laging one take lang eh. Gagaling nila pareho. Red eye. Nung pag-lunch break, kinuhaan ko siya ng pagkain kasi di naman maarte yan sa pagkain eh. Basta kahit anong ibigay mo dyan sa kanya, pagka gusto niya kumain, kakain naman yan. Yun, kasi si Andy di yan makakain ng walang patis tsaka sili. Kaya lagi yan, mawala na lahat, mawala ako, wag lang patis tsaka sili. Nadala ko siya ng pagkain, tas may sarili naman siyang kutsara. Kahit wag na lang kutsara, tas yun. Natapon. Kumain kami dalawa sa standby area. Tapos yun, iantagal pa kasi, awan ko nangyari dun sa setup nila, natulog ako.
Hindi ko na malaya, ang daset na pala, wala na alaga ko doon. Ang daset na ata, patay. Marami na po ako nakilalang artista. Kagaya po kanina kasi may eksena doon po si Manuel Chua habang nag-aantay kami ng setup. Kasi 5 sequence pang kukunan bago siya. Kaya doon muna siya nagmumuni-muni sa gilid. Tapos yun, kasi close kami noon as in we're best friend talaga. Kaya yun po, tinatanong niya akong kumusta na. Kumusta na ako ng boyfriend ko. Diba? Kasi hindi naman kami nag-aaway. Yan nag-aaway. Yan, matagal na kayo ng boyfriend mo? 2 years na. Nice. 2 years. Matagal na yun. Tagal-tagal na rin. Asan siya? Andun sa bahay. Bahay. Asan siya? Bahay nila. Madalas kayo magkita? Minsan lang. Text-text lang. Tawag. Text lang. 2 years na yun. Bait naman. Sobra. Sabi. Ikaw, mabait ka naman sa akin. Sobra din. Akong bait sa kanya. Tapos tinatanong ko rin siya kung, on the set ka na ba? Sabi niya, wala pa daw. Kasi, yun nga may lumapit din na PA na hanggang sa bandang huli, lumapit na yung PA ng director na on the set na pala siya. Habang nagkukwentuhan kami doon, ang saya-sapa ng kwentuhan, tinatawag na pala siya. Ay, wait lang po. Karating ko po siya. Ay, sir. Sorry on the set na siya. Eh, Okay po. Thank you po. Tawag na, sige. Dami pang lines eh. Memorize tayo. Thank you. Kanina, pabalik-balik ako kasi bago na kasi yung casing ng cellphone ni Andy. Dati black, ngayon pink. May continuity na parang triangle-triangle yung iPhone case. Kaya hinanap ko dun sa kotse, wala. Buti andun lang sa clear na bag, sa lagay ng mga alcohol, andun niya lang pala. Siya rin nakakaalam kasi siya rin naglagay doon. Hanap ko ng hanap, sabi niya, Job, andun lang sa clear na bag. Tapos yung pinuntahan ko na, andun nga. Continuity yun kaya hindi pwedeng mawala. Ito ba lahat? Ito ay, kuha ko lang kung anong ginamit ng paraan. Basta yan. Apa? Yan, yan. Hindi sa niya bag. Tara, dyan na yan. Ay, dali na natin yan. Dali mo na yan, dali mo. Oo, nagkape na lang ako kasi parang bumibigay na yung mata ko. Kaya kanina habang nag-charge ako ng cellphone ni Andy dun sa kusina, nakakita ko nagkape. Yun pala, props. Kaya nagpaalam ako sa art dep, buti pumayag, nagkape na lang ako doon. Para kasi bumibigay na rin yung mata ko Wala sa mga Kapawala ng antok to kape to, kape. Habang nagtitaping sila pagkatapos niyan, kasi lagi-lagi ginagawa ni Andy, pagkatapos ng isang sequence, nag-shade. Nag-shade ng ganon, nag-shade siya sa sequence guide niya, kaya yun, laging, Joe, basa yung sequence guide ko. Nibigyan ko siya ng highlights. Yun yung lagi niyang ginagawa pagkatapos. Maglilipit na ako. Kaya kanina, sinabihan ako ni Andy na, last three sequence niya na lang.
Kaya pag ganyan, yung iba kasi na yung mga nasa standby area, hindi naman niya ginagamit. Pinapaligpit na kasi para pagkatapos, wala lang problema. Kasi lagi akong nakakaiwan ng gamit pag yung bawa, tapos na pala. Ako lang kaalam-alam, doon ako nakapag-usap-usap, tapos di ko alam. Kaya minsan, sinasabi niya na, oh, last 3 ko na to, di kaya last 2, magligpit ka na. Kaya kasi kailangan lagi mo siyang unahan. Kailangan bago siya matapos, nakaligpit ka na. Paraon. Kasi minsan, na tapos na siya, ako nagliligpit pa lang, sinasabi niya lagi, oh, ano ba yan? Naunahan na naman kita. Wala magawa, nauna ka eh. Ganun. Magliligpit na. 3 na lang eh. Ha? Saglit lang yun kasi tug-tug na lang. Ay, oo, kanina, grabe. Habang nagliligpit ako ng gamit, tapos may kinukuha ko sa tent, may dumaan na school bus. Kasi itong camera, sunod na sunod. Yung mga bata tuloy, napatili. Ba't sigawan? Yun, naasar ako ng mga red eye, yun sa tent. Naasar nila ako na dami mo ng fans sa isang araw pa lang yung mga estudyante daw tumitili na. Te! Kita ka na. Kasi kayo may camera kasi na. Pasok tayo sa loob. Liligpit na ako. Hindi kasi. Sinundan na ako ng camera, school bus na mas estudyante, nagsigawan. Ah! Kuhoy! Diyos ko! Artista ka na! Oh my God! At least isang araw akong artista. Diyos. So, kamusta ang pagiging artista mo? Eto, nakakapagod humarap sa camera. Oh my God! Napakasipag naman nito. Kita ka ng sigawan. Ang karumbanggi. Pagkasabi ni Andy na last 3, nagligpit na ako. Tapos pagkatapos ko na magligpit, ando dun din siya sa standby area. Inawitan ko na lang din na, malalakad lang kasi yung simbahan eh. Kasi sabi ko, kung pwede, saglit muna. Kasi magdadasal lang ako saglit. Patawarin ako sa mga kasalanan ko ginawang araw na to. Tipong ganun. Buti pumayag naman si Madam. Hindi ba? Alam sana ako saglit oh. Bakit? Kasi may katabing simbahan, sisilip lang ako saglit. Good girl ako eh. Saglit, babalik lang ako agad, saglit lang. Ang pagdarasal mo? Bigyan ako ng malusog na katawan, mahabang buhay, para mapagsilbihan ka. Hindi, to eh. Konting pa. Kulang pa na malusog. Baba pa. Mm-mm. Kulang pa ba yan? Kulang pa. Nakagain ka na ng 30 pounds. Simula pumasok na. Sige. Salamat. Anong magsisimba eh? Bye. Pag-date ka lang eh. Pag-date ka lang eh. Magsisimba Sa ako. likod ng simbahan. Tapos yun, napunta akong simbahan. Nagdasal ako ng mataimtim. Wala sa aking puso. Diyos na. Pinagdasal ko na bigyan sana ako ng malusog na katawan. Bagay, malusog naman ako. Pero malusog na malusog pa. Tsaka, yun, biyaya sa buhay. Grasya.
mga makamit sa buhay. Simple lang eh. Maging masaya lang, tsaka yung tama lang, okay na ako dun. After ko magdasal, bumalik na ako sa set, buti, naabutan ko dun si Andy. Tama-tama, tapos na rin. Andun na siya sa kotse, nakaligpit na rin ako ng gamit. Tapos yun, nagpaalam na ako. Uuwi na kami sa bahay. Paano? Pauwi na kami kasi tapos na yung taping, buti nga umaga. Hapon pala natapos na kasi kadalasan madaling araw. Mamimiss ko po kayong lahat eh, Diyos. Sige, bye-bye. Paalam. Maraming mga artista na akong nakikita na dati nakikita ko lang sa TV. Tapos ngayon nakakausap ko na. Parang, parang nakikilala ako na, ay, kay Andy ka. Tapos parang, ay, kilala nila ako. Bang ganun. Natutuwa po ako. Si Andy, pag umaga, baliktad yung oras niyan. Tawag dito. Pag umaga, hindi kami yung bate. Pag ginigising ko siya na, tara, alis na tayo. Mainit yung ulo niyan kasi laging kulang ng tulog. Kasi, lagi siyang... Absent. Hindi, ano ba? Late. Hindi, ano ba? Nawawalan ng gamit. Naiiwan. Pero pagdating ng mga tanghali, yun, makulit na yan siya paggabi. Yun nga, minsan, inaasar namin na, taga London ka ba? Kasi paligtad yung oras niya eh. Pag umaga, parang dun yung tulog niya, tapos yun, paggabi. Kay Andy Eigenman, sobrang laki ng pasasalamat ko sa kanya kasi sobrang bait niya sa akin. Tapos hindi niya ako tinuturing na iba. Tapos yun po. Basta sobrang salamat sa kanya. Maraming salamat talaga kay Andy Eigenman. Okay, Jovelyn, hello, alam mo naman na ayaw kita mawala. Wag mo ako iiwan. Pero sana, huwag mo nang kakalat yung mga gamit ko. Ay. Ayun, tsaka, ngayon, siguro, sapat na mapaprove mo na sa mga kaibigan mo na, dito ka sa amin talaga nagtatrabaho, star ka na rin ngayon, di ba? Isang araw akong artista.